Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, tradisyonal na pagkain sa Calabarzon. Alin sa mga pagkaing ito ang kilala ninyo o natikman na? Puto binyan, kesong puti, longganisang lokban, buko pie, pansit habhab. Maraming pagkain ay nagmula sa lokal na ani at likas na yaman. Pinapakita nito ang tradisyon, kasaysayan at pagkakakilanlan ng lugar. Ano ang tradisyonal na pagkain? Pagkain na matagal nang niluluto at bahagi ng kultura ng isang lugar. Mga halimbawa ng tradisyonal na pagkain sa Calabarzon. Mga tradisyonal na pagkain sa Cavite. Bibingkoy, tamales, kalamay, at tibok-tibok. Mga tradisyonal na pagkain sa Laguna. Puto binyan, buko pie, kesong puti, at espasol. Mga tradisyonal na pagkain sa Batangas. Bulalo, lomi Batangas, tapang Batangas, at suman sa Lihiya. Mga tradisyonal na pagkain sa Rizal. Suman, bibingka, at kasoy. Mga tradisyonal na pagkain sa Quezon. Longganisa ng lokban, pansit habhab, at budin. Ang mga tradisyonal na pagkain sa Calabarzon ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng rehiyon. Ang pagkain ay hindi lamang nagbibigay ng sustansya, kundi nag-uugnay din sa pagkakakilanlan ng lugar. Mahalaga na pahalagahan at ipreserba ang mga tradisyonal na pagkain. Gawin natin. Punan ng wastong sagot ang mga patlang gamit ang mga salitang naglalarawan dito. Ang pagkaing gawa sa buko at tanyag sa Laguna. Tradisyonal na longganisa mula sa Lokban, Quezon. Pagkaing gawa sa malagkit na bigas, kilala sa mga pista sa Laguna. Tradisyonal na keso mula sa gatas ng kalabaw sa Laguna. Pansit na kinakain sa dahon ng saging sa Quezon. Gawin natin. Gumuhit ng 3 tradisyonal na pagkain na iyong paborito at isulat bakit ito ang iyong napili. Laging tandaan, ang bawat probinsya sa Calabarzon ay may kanya-kanyang tradisyonal na pagkain. Ang pagkain ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ang tradisyonal na pagkain ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng lugar. Ikalawang araw, tradisyonal na laro, sayaw at musika sa Calabarzon. Aling laro ang pamilyar sa inyo? Aling sayaw ang pamilyar sa inyo? Ang tradisyonal na laro, sayaw at musika ay bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng Calabarzon.
Mahalaga ang mga ito sa pagdiriwang, kasaysayan at pagbuo ng pagkakaisa sa komunidad. Mga halimbawa ng tradisyonal na laro sa Calabarzon. Sipa, laro kung saan pinapalo ang maliit na bola gamit ang mga paa. Patintero, laro sa kalye kung saan may pagtakbo para makalusot. Tumbang preso, laro kung saan binabagsak ang lata gamit ang tsinelas. Luksong tinik or baka, laro kung saan tumatalon sa ibabaw ng kamay, paa at likod ng kalaro. Piko, laro kung saan tumatalon ang manlalaro sa mga kahon gamit ang isang paa o dalawang paa. Sinusunod ang tamang ayos ng kahon. Mga halimbawa ng tradisyonal na sayaw sa Calabarzon. Tinikling, sayaw na sumasabay sa tunog ng bamboo poles at ingatang huwag maipit ang mga paa. Pandanggo sa ilaw, sayaw na may ilaw sa kamay, karaniwang sayaw ng selebrasyon. Kuratsa, kasal at pagdiriwang na sayaw na may pares na lalaki at babae. Maglalatik, isang sayaw na nagpapakita ng labanan sa pagitan ng mga Moro at Kristiyano gamit ang lata ng niyog bilang bahagi ng sayaw. Sayaw sa bangko, sayaw na karaniwang ginagawa sa manipis na bangko. Nagpapakita ng liksi, balanse at kasiningan ng mananayaw. Mga tradisyonal na musika sa Calabarzon. Kundiman, awit na nagpapahayag ng damdamin at pagmamahal. Rondalya, ensemble na ginagamit ng mga instrumento tulad ng bandurya, oktavina at gitara. Awit ng pista at pagdiriwang. Musika na ginagamit sa selebrasyon at pista ng bayan. Kahalagahan ng laro, sayaw at musika. Pinapakita ang kultura at tradisyon at pagkakakilanlan ng mga tao sa rehiyon. Nagpapalakas ng ugnayan at pakikisalamuha sa komunidad. Nagbibigay ng kasiyahan at aliw sa mga tao. Ang laro, sayaw at musika ay nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan ng Calabarzon. Mahalaga ang tradisyonal na sining sa pagbubuo ng pagkakaisa, kasaysayan at kasiyahan sa komunidad. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pinahahayag ay wasto at mali kung hindi. Gawin natin. Punan ng wastong sagot ang mga patlang gamit ang mga salitang naglalarawan dito. Laging tandaan, ang laro, sayaw at musika ay bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng Calabarzon. Mahalaga ang paggalang, pagpapahalaga
at pagpapanatili sa ating mga tradisyonal na laro, sayaw at musika. Ikatlong araw, tradisyonal na kasuotan sa Calabarzon. Alin sa mga kasuotang ito ang pamilyar sa inyo? Bakit mahalaga ang tradisyonal na kasuotan sa kultura? Ngayon ay matututo tayo tungkol sa iba't ibang tradisyonal na kasuotan sa Calabarzon at kung bakit mahalaga ang mga ito sa ating kultura at kasaysayan. Ano ang tradisyonal na kasuotan? Ang tradisyonal na kasuotan ay damit na ginagamit ng mga tao sa isang partikular na lugar o panahon at nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan. Mga halimbawa ng tradisyonal na kasuotan sa Calabarzon. Barot saya, tradisyonal na pambabaing kasuotan na may maluwag na baro at mahabang saya. Balintawak, pambabaing kasuotan na karaniwang may simpleng blusa at palda, ginagamit sa mga pista at sayaw. Barong Tagalog, tradisyonal na pambalang kasuotan, gawa sa magaan at manipis na tela, karaniwang ginagamit sa formal na okasyon. Patadyong, mahabang palda o tela na may makukulay na disenyo, karaniwang pambabae. Saya de cola, tradisyonal na kasuotan na may mahabang palda at pangitaas na blusa, ginagamit sa mga sayaw at selebrasyon. Kahalagahan ng tradisyonal na kasuotan. Ipinapakita ang kultura at pagkakakilanlan ng lugar. Ginagamit sa mga espesyal na okasyon, pista at sayaw. Nagbibigay daan upang maipreserba ang kasaysayan at tradisyon ng rehiyon. Ang tradisyonal na kasuotan ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Mahalaga ang pagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa mga tradisyonal na damit ng ating rehiyon. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pinahahayag ay wasto at mali kung hindi. Gawin natin. Punan ng wastong sagot ang mga patlang gamit ang mga salitang naglalarawan dito. Gawin natin. Gumuhit ng kanilang paboritong tradisyonal na kasuotan at isulat sa ilalim ang pangalan nito. Laging tandaan, bawat probinsya sa rehiyon ay may kanya-kanyang tradisyonal na damit na nagpapakita ng kasaysayan at tradisyon. Ipagmalaki at ipreserba ang ating mga tradisyonal na kasuotan at kultura para sa mga susunod na henerasyon. Ikaapat na araw, kahalagahan ng mapa at pagbuo ng mapa ng Calabarzon. Ano ang nakikita nyo sa larawan?
Ano ang naibibigay ng mapa sa atin? Ngayon ay matututo tayo kung paano gumawa ng mapa ng Calabarzon at kung bakit mahalaga ang mapa sa kultura ng mga Pilipino. Ano ang mapa? Ang mapa ay representasyon ng isang lugar sa papel o digital na anyo. Ginagamit ito para malaman ang lokasyon, distansya, anyong lupa at iba pang mahalagang lugar. Kahalagahan ng mapa sa kulturang Pilipino. Nakakatulong sa pagkilala sa sariling bansa at rehiyon. Ginagamit sa pagpaplano ng paglalakbay at pag-unawa sa heograpiya. Pinapakita ang kasaysayan, kultura at yaman ng isang lugar. Ang mapa ay mahalaga sa pagkilala sa kultura, kasaysayan at heograpiya ng isang lugar. Ang paggawa ng mapa ay nagpapakita ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa sariling rehiyon. Sa pamamagitan ng mapa, natututo tayong mahalin at pangalagaan ang ating lugar. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang ipinahahayag ay wasto at mali kung hindi. Gawin natin. Gumuhit ng simpleng mapa ng Calabarzon, kulayan ang bawat probinsya at ilagay ang pangalan nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!